siya'y pamulihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kahit kaasan, siya'y pamulihan, ngayon at magpapailanman. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ayon kay San Juan Pablo II, ang pamilya ay isang domestic church, ang pinakamaliit na unit ng simbahan. Dito dapat unang nararanasan ang pag-ibig at pagkalinga. Ang mga magulang ang unang larawan natin ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagpapabanal sa isang pamilya. Tinuturuan ni Jesus sa ating ebanghelyo ang mga mag-asawa na magmahalan at manatiling tapat sa isa't isa. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanal ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Sa ng Diyos Ama ng Diyos Ama, Amen. Papuri sa Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sinuman, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pagunlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, naway ikaw ay abutin, naway maging mapayapa iyong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpapabanal at nang pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos.
Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahihintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ninalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalon niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalon niya rin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Alam niyo po, mga kapatid, habang pinagninilayan ko po ang ating ebanghelyo ngayon, napatanong ko po ang sarili ko, bakit nga ba sa buhay mag-asawa umaabot sa punto, umaabot sila na sila ay magdesisyon na maghiwalay? Diba? Ulitin ko po yung tanong na habang pinagninilayan ko ang ebanghelyo ngayon patungkol sa mag-asawa, ay hindi ko maiwasan ang tanong na bakit nga ba umaabot sa punto na kailangan magdesisyon ang mag-asawa na maghiwalay sila. Diba? Normal lang naman sa mag-asawa na sila ay mag-away. Normal lang naman sa mag-asawa na sila ay magkagalit-galit, diba? Normal lang naman sa mag-asawa, sa buhay mag-asawa, na minsan may hindi pagkakasundo at hindi pagkakaunawahan. Ngunit hindi normal na umaabot kayo sa punto na magdesisyon kayo na maghiwalay na lang at hindi na ipagpatuloy ang nasimulang relasyon at ang kagandahang plano ng Diyos. Kaya I am struggling in this question. Siguro, ang sagot po sa katanungan ko yan, minsan sa buhay mag-asawa, nakakalimutan po natin ang isa sa pangunahing sangkap na ito. Yun bang nagsusumikap sana tayo na maging matapat sa isa't isa. Di ba? Amen? No? Maging matapat sa relasyon ng bawat isa, maging matapat kung ano man ang sinumpaan nyo nung kayo ay ikasal. Hindi po ibig sabihin na kinasal na po tayo, humarap na tayo sa altar, no? May marriage contract na po tayo, ay after dyan, ay hindi na po tayo magsumikap na pangalagaan natin ang ating relasyon at ang ating pamilya at ang ating pagmamahalan. Hindi pwedeng si Mr. lang ang pwedeng dapat pangalagaan niya ang relasyon sa kanyang asawa, kundi dapat sa buhay mag-asawa, kayong dalawa, magsumikap kayo na alagaan ninyo ang inyong relasyon at higit sa lahat na maging matapat kayo sa isa't isa. Kaya mga kapatid, paano magiging matapat sa iyong asawa, no? Sa relasyon ng pagiging buhay mag-asawa, huwag po natin itong kalimutan. Ang pagiging matapat, ang pangunahing sangkap at pinaka-importante na magiging matapat tayo
sa ating asawa at sa buhay mag-asawa ay sana maging sentro natin si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno sa buhay natin. Amen? Diba? Kasi minsan, yan ang nakakalimutan natin na ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno ay maging sentro sa buhay natin. Marami tayong pinagkakabalahan bilang isang asawa, malamang kabuhayan, trabaho, kinabukasan ng pamilya, kinabukasan ng anak, kinabukasan ng bawat isa't isa, pero nakalimutan po natin yung pangunahing sangkap upang tayo ay maging matapat sa isa't isa. At yan po, wag nating kalimutan na magiging sentro sana natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Ibig sabihin po nito, ipagdasal niyo po ang bawat isa't isa. Ang pinakamagandang dasal po sa pamilya o di kaya ang pinakamagandang dasal para sa ating asawa, yun ay sana ang asawa ko ay mas lalong mapalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, sana kaming dalawa ay magiging makadiyos parati. Di ba? No? Kasi po, ang mag-asawang makadiyos at malapit sa ating Panginoong Hesukristo, sila po ay sumusunod sa kautusan at kalooban ng Diyos. Tama? Di ba? Ang mag-asawang malapit sa ating Panginoong Hesukristo ay masasabi natin madasalin sila at palasimbang mag-asawa at pamilya. Amen? Di ba? Ang mag-asawa o ang pamilyang malapit sa Diyos ay matatawag nating banal na pamilya o banal na mag-asawa. Holy family. Kaya wag sana nating kalimutan, no? Pangalagaan natin ang ating relasyon, maging matapat, at paano na magiging matapat tayo sa ating pamilya at sa ating buhay, sa ating asawa. Wag nating kalimutan na maging sentro ang Panginoon sa buhay natin. At higit sa lahat, magdasal at ipagdasal ang bawat isa na ang buhay natin sana ay mas lalong mapalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, yan, ulitin ko po sa inyo, sa mga mag-asawa na nagsimba ngayon, no? O sa mga magpaplano pa na mag-asawa, huwag niyong kalimutan ang pangunahin at pinakaimportanting sangkap, maging sentro si Jesus sa inyong buhay, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo pong lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pag-ibig tayo'y nilikha ng Ama. Sa parehong pag-ibig tayo'y pinagbubuklod. Dumulog tayo sa Kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan at sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng puot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging lundayan nawa ng kanilang relasyon ng Diyos upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kaniyang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Diyos, dinggin mo nawa ang iyong nagsusumamong sambayanan. Itulot mong madama naming lubos ang iyong pag-ibig sa mga tao, bagay at gawaing mabubuti. Sa parehong pag-ibig, kami naway makilala bilang sambayanan mo sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kadulugdan nawa ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas, naway sumasa amin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo na tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di naiiba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami ay tunghayan mong may pag-ibig na tulad na napagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat at iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa,
at ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin, sa pagkaitinuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.